₱6:44 na ng umaga, tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang national. Space science mahalaga sa pagtugon ng climate crisis at mga sakuna, ayon yan kay PBBM. Alamin natin ang detalye mula kay Mark Creslin Catarong. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng space science and technology sa pagpapalakas ng climate resilience, disaster response at sustainable development. Sa kanyang talumpati sa 31st Asia-Pacific Regional Space Agency Forum, ipinaliwanag niya na sa loob ng mahigit 3 dekada, ang forum ay naging mahalagang plataporma para sa kooperasyon sa rehiyon, pagpapalitan ng kalaman at pagpapatibay ng ugnayan sa larangan ng kalawakan. Binigyang diin ng Pangulo na ang ikalawang pag-host ng Pilipinas sa naturang forum matapos ang 2016 ay patunay ng lumalawak na papel ng bansa sa pag-unlad ng space sector sa rehiyon. These challenges weigh even more heavily on us because of where we stand on the map. Situated along the Pacific Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, our country now endures an average of 19 to 20 tropical cyclones every year, as well as an average of 20 recorded earthquakes every day. Inilahad pa ng Pangulo na gumagamit ng Asia-Pacific nations ng space science para mapabuti ang pamamahala, mapangalagaan ang kalikasan at matiyak na ang pag-unlad ay para sa lahat. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Philippine Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency at Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ng Japan para sa pag-organisa ng nasabing event. Kinilala rin ni Marcos ang nagawa ng PhilSA sa nakalipas na 6 na taon sa pagsusulong ng agham at teknolohiyang pangkalawakan. Kabilang ang tungkulin nito sa pagbawas at pag-iwas sa panganib ng sakuna. They regularly generate and distribute satellite data to national and local governments, researchers, and of course the private sector. These are used to aid disaster risk reduction and management as well as monitor the country's maritime domain, among other. Dagdag pa ni Marcos, nagagalak din siya sa nalalapit na pagkumpleto ng Multispectral Unit for Land Assessment Satellite na siyang magiging pinakamalaking Earth Observation Satellite ng bansa. Isinasagawa ang Asia-Pacific Regional Space Agency Forum 31 sa Cebu mula Nobyembre 18 hanggang 21 kung saan nagtipon ang mga nangungunang eksperto, policymakers at stakeholders sa space science and technology mula sa higit 40 bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creslin Catarong, SMNU. Saldico at 17 iba pa mula sa DPWH Sunwest Corporation may arrest warrant na. Arthur Moldes at Co. pakakasuhan ng plunder sa Office of the Ombudsman. Ayon yan sa DPWH. Ang buong detalye mula kay Marcina Torno. Ibinalita ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na makukulong na si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at iba pang kasabwat sa 289.5 million pesos na substandard flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ang inanunsyo ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang Facebook page hapon ng Biyernes. Ngayong linggo lamang na magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Co at iba pang sangkot. Kabilang narito sina DPWH Mimaropa Region 4B Gerald Pakanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr. at marami pang iba. Kasama rin ang Presidente at Chairperson ng kumpanyang SunWest na si Aderma Angeli Alcazar at iba pang Board of Directors nito. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ito ang unang hanay ng kaso patungkol sa flood control scandal na isinampa sa Sandigan Bayan. Umaga din ng Biyernes, karton-karton ng mga dokumento na magsisilbing ebidensya ang isinumite ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sa opisina ng Ombudsman. Laman nito ang mga impormasyon ng umano'y anomalya ni Romualdez at Co. Nakalagay din sa ipresentang dokumentong umano'y nakuhang kontrata ng kumpanyang SunWest at Hightone Construction sa nakalipas na 10 taon. Ang mga kumpanyang ito ang inuugnay kay Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee na nakakuha umano ng mahigit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata. Simple lang. Speaker Martin Romualdez,
Siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referendum na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Inirekomenda ng DPWH at ICI's ombudsman na kasuhan ng plunder, anti-graft at direct bribery si Ko at Romualdez. Matatandang inimbitahan noon si Romualdez ng ICI kung saan mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa anomalya. Pero Commissioner Singson, well, that's why I referred back to the oath of office. No? Kasi denial assumed regularity, ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assumed regularity, hugas kamay sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. bukod dito, sinama ring sinumite ng DPWH at ICI sa ombudsman ang sinumpaang salaysay ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang na ang kay ex-Marine at umanay security aide ni Ko na si Orly Guteza. Kabilang ang pahayag ni Guteza na maletang naglalaman ng pera ang dinideliver umano sa bahay ni Ko at Romualdez sa Valle Verde sa Pasig at Forbes sa Makati. Sa aming pagagay, merong basihan, no? Para dun sa tatlong recommended na kaso. Nilinaw naman ni Dizon, hindi kasamang video ni sinumite sa ombudsman kung saan isiniwalat ni Zaldico na nasa likod ng anomalya ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Dizon, tanging mga sinumpaang salaysay lamang ang kanilang maaring gamitin bilang ebidensya. Isiniwalat pa ng ICI na nasa 1.7 trillion pesos ang inilaan na pondo ng gobyerno para sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Anya mahigit 1,200 individual ang posibleng maharap sa kasong kriminal kaugnay na maanumalyang proyekto. Nakipagtulungan din ng ICI sa PNP at AFP upang mangalap ng impormasyon kaugnay pa rin sa nasabing proyekto. Sasailalim na sa fact-finding ng Office of the Ombudsman ang mga isinumiteng ebidensya ng DPWH at ICI nitong Biyernes. Samantala, handa naman umano harapin ni Romualdez ang mga kasong isasampalaban sa kanya. Sabi niya, malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng pagkakadawit ng pangalan nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Bucor handa nang tanggapin si dating Banban Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women. Alamin natin ang detalye. Maraming kabar, Cherry Light. Tiniyak ni Bucor Director Tapang Jr. na pinalalakas na ang seguridad sa Correctional Institution for Women o CIW bilang paghahanda sa pag-turnover kay dating Bamban Mayor Alice Guo at sa iba pang individual na hinatulang guilty sa kasong qualified trafficking sakaling ipag-utos ng korte doon ikulong ang mga ito. Inihayag ni CIW Corrections Technical Superintendent Marjorie Ann Sanidad na nag-deploy na sila ng karagdagang Corrections Emergency Response Team upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng pasilidad. Naka-on-call status na rin daw ang lahat ng tauhan simula pa nitong Webes bilang bahagi ng Standard Operating Procedure. Sabi pa ng Bucor na pagdating ni PDL Guo sa CIW, tatanggapin muna siya ng receiving officer sa Reception and Diagnostic Center. Sa unang yugto, susuriin ang kanyang mga dokumento at personal na gamit bago siya isailalim sa 5 araw na quarantine kung saan isasagawa ang masusing medical examination. Pagkatapos ng quarantine, ililipas si Guo sa regular dormitory ng RDC para sa mandatoryong orientation, diagnostics at qualification process. Matapos ang kabuang 60 araw na proseso, ililipat siya sa kanyang regular dormitory sa maximum security camp dahil ang kanilang sentensya ay life imprisonment. Ayon pa kay Katapang, napakahalaga ng 55-day assessment period kasunod ng quarantine upang matukoy ang psychological at physical na pangangailangan ni Guo. Gagamitin niya ang impormasyong ito upang makabuo ng individualized treatment program para sa kanya. Dagdag pa niya,
Nagbibigay ang RDC ng orientation at educational sessions para tulungan ang mga bagong PDL na makaangkop sa correctional environment, kabilang ang pag-unawa sa kanilang mga karapatan at sa mga alintuntunin ng pasilidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. PBBM guilty sa paggamit ng droga kung hindi magpapates. Ayon yan kay dating Governor Singson. Ang detalye ng balita mula kay Kapatid Margot Gonzales. Pagkatapos ng matinding pahayag ni Senator Amy Marcos, drug user ang kanyang kapatid, sunod-sunod ang panawagan para sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Protect the people and the state. Nangunguna rito ang dating gobernador na si Chavit Singson na dating sumuporta sa kampanya ni Marcos Jr. Bago pa man daw ang pag-ubulkar ng senadora sa INC rally, kinausap na raw ni Singson si Amy upang himukin ang kanyang kapatid na bumaba sa pwesto. Kung sabi mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ka ako. Bago makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig niya, binubura lang ang tao eh. Naniniwala naman si Singson na hindi malayong sapitin din ni Bongbong Marcos ang sinapit ng kanyang ama at napatalsik sa pwesto kung hindi pa anya ito magre-resign ngayon. Pero paglilinaw naman ni Singson, wala siyang kinalaman sa umano'y panawagan para sa destabilisasyon. Hindi rin anya niya hinihimok ang sadatahang lakas na bumaliktad sa gobyerno. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Samantala, naniniwala naman si Singson na may katotohanan ng sinasabi ng presidential sister kung hindi kakasa si Bongbong Marcos at ang first family sa hamon na magpa-hair follicle test. Guilty sila kung ayaw niya magpa-drug test. Yun, that's the best test. Hindi ako drug-addict. Testing niyo ako. Napakadali. Ayaw niya. At ibig sabihin totoo. Dito sa pulso ng bayan ng SM. Samantala, BBM resign din ang panawagan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Attorney Manolito Luna. Yan ay kasunod na rin ng naging pagbubunyag naman ni dating House Chairman Appropriation Saldico laban kay PBBM at sa ilang gabinete nito kaugnay ng 100 billion na budget insertion. Pinag-aaralan na rin nila ang pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulo at ito anyay mangyayari kung matibay na silang basihan. Itong pahayag niya, especially itong series of videos, these are really explosive evidence. Actually, ebidensya na ito pero kailangan pa rin ng formal affidavit or under oath na statement para ma-formalize lahat yan. Pero the video itself is evidence, ha? Sinabi naman ni Luna na premature pang sabihin na walang kinalaman ng Pangulo sa issue ng budget insertion gaya ng pahayag ni Senator Ping Lacson at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda na sinabi ni Lacson na batay daw kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang umano ang pangalan ng Pangulo ni na dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar at dating PLLO Chief Adrian Bersamin kaugnay ng budget insertion na inilantad ni Saldico na utos umano ng Pangulo. Ayon kay Luna, mas maiging agad na muling magpatawag ng hearing si Lacson para makilatis ang naging pahayag ni Bernardo. I hope the Senate Blue Ribbon Committee will have the hearing soon para makita ng bansa, makita ng lahat na fair ang proseso at kung may basehan yung sinasabi ni Senator Ping. Otherwise, masusunog ngayon yung kanyang pinagsasabi and people will blame him for prematurely judging or concluding itong pinagsasabi niya na walang kinalaman ng Pangulo. Samantala, nagwelga naman sa harap ng Philippine General Hospital ang ilang grupo ng mga health workers at medical students para ipanawagan ang pagbaba ni PBBM sa pwesto dahil sa matinding isyu ng korupsyon. Nananawagan tayo ng taas sahod, tuwing nananawagan tayo na ibigay yung sapat at on time ng benepisyo. Ang sinasabi po sa atin ng gobyerno ay lagi pong walang pera. Kaya po kami nagtataka, kaya po kami nagagalit kasi nasisiwalat ngayon na hindi totoong walang pera ang gobyerno. Ninanakaw lang pala ng iilan.
Ganon din po pagdating sa serbisyo sa ating mga pasyente ay dapat mas maayos, libre, may access yung ating mga, lalo na yung may hirap nating kababayan. Pero hindi po yan nangyayari hanggang sa ngayon dahil nga po nalalaman natin ay kinokorap pala yung pera ng taong bayan imbis na binibigay sa direktang serbisyong pangkalusugan. Para sa Diyos at Pilipinas, Gonzales, SMNI News. JMCFI at Davao City Government lumagda ng MOU or Memorandum of Understanding para sa Research, Disaster Management at Capacity Building. Ang buong detalye alamin natin kay Kapar Jean Domingo. Ginanap sa Davao City ang pirmahan understanding sa pagitan ng Jose Maria College Foundation Incorporated at City Government of Davao. So the collaboration between the City Government of Davao and JMCFI is on disaster risk reduction management, particularly on research and development, capacity building, training, and technical exchange of experts. So alam naman natin na ang Pilipinas ngayon ay really a tropical country and climate change has really been very different compared before. So kailangan ng City Government ng kaagapay or partner in terms of research and development. And the school, JMCFI has students who are capable in developing technologies, developing research that responds to community concerns. So it is but fitting na kailangan nating mag-partner with the city government because the city government needs experts and we also need institutions that will be our partner in terms of the development of our students. Saklaw ng kasunduan ng mas malawak na pagtutulungan sa research and development, disaster risk reduction and management at capacity building, kabilang na ang sharing of best practices at policies maging ang operational guidelines ng DRRM at emergency response. Yes, actually this endeavor is very important also with the office, especially the Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, and of course the Davao City is also a beneficiary of this program. So yes, actually we did this because of a collaboration. We wanted to have a good collaborations and of course a working partnership with academe. And one of that is the Jose Maria College Foundation Incorporated as one of our chosen partners for research and of course for the trainings. We are also extending trainings and our office would be also an area for research for the students. And of course our office is in exchange. We will be also requiring research because we are planning to have some programs also that needs research and planning. Sa ilalim ng MOU, magkakaroon ng oportunidad ang mga estudyante ng JMCFI na makilahok sa aktwal na operasyon ng lungsod, lalo na sa mga programa para sa kahandaan at pagtugon sa sakuna. Actually, it's also meaningful because we have a collaboration between the city government of Davao and our institution, JMCFI, founded by Pastor Apollo C. Kibuloy. So there are benefits here. We share resources. Our students at JMCFI would be exposed to disaster management and of course our contribution to help the city government of Davao to make decision based on research findings. Really, at the end of the day, this is actually helping the people of Davao City. Inaasahang magubunga ang kasunduang ito ng mas handang komunidad at mas mataas na kalidad ng pagsasanay para sa mga kabataan ng Davao City. So in a climate where we are at in political instability coupled by effects of climate change and disasters, schools like JMCFI will be willing to partner with the city government in terms of policy making and to ensure that we can actually help our Davaoenos live in a smart and resilient city. And we thank the mayor of the city government of Davao, Mayor Baste Duterte,
for this opportunity to come into this meaningful collaboration. Yes, actually, my heartfelt gratitude also to JMCFI for this a very good partnership, and we are looking forward a better and more collaborative efforts for these programs. Ang pagpirma ng MOU ay naayon din sa misyon ng JMCFI na isulong ang standard of excellence sa lahat ng aspeto ng kanilang institusyon sa pamamagitan ng ganitong mga kolaborasyon sa lokal na pamahalaan ng Davao. Layunin ng Jose Maria College Foundation Incorporated na makabuo ng mga individual na hindi lamang mahusay sa akademya, kundi may sapat na kahandaan at kakayahan upang aktibong maglingkod at mag-ambag sa pagpapaunlad ng komunidad at lipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Domingo, SMNI News.